So mga kaibigan, ah, basahin natin ang ikalimang ika-25 bersikulo ng unang kabanata ng Genesis, mga kaibigan. Nilikha ng Diyos ang maiilap na hayop sa lupa ayon sa kani-kanilang uri at maaamong hayop ayon sa kani-kanilang uri. At ang bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. So ayan mga kaibigan, pagkatapos niyang likhain ang lahat ng hayop, nilikha niya ang mga kung anong klase ng hayop, mga kaibigan. Maamo, maiilap, o basta kanyang kumbaga hinati-hati niya. Mayroong mga maiilap, mayroong mga maaamo. Pero sa panahon ngayon, mga kaibigan, ang mga maiilap ay nagiging mga maamo kung ito ay inaalagaan simula ng maliit pa. At sa kanyang paglaki, ang nag-aalaga sa kanya ay kanyang kinikilala bilang kanyang amo. So, depende kung ano ang pagkilala niya. Baka kinikilala niya bilang isang magulang. Kaya ito ay kanyang pinagsisilbihan. O kaya doon siya nagiging maamo. Kagaya na lang ng mga sa ibang bansa, gaya na ng mga tigre, leon. Kapag ito ay nahuli mo ng maliit pa, kahit ito ay mabangis na hayop, ay nagiging maamo kapag siya ay pinalaki ng maayos. Kahit anong uri ng mga mababangis na hayop, pag ito ay inaalagaan ng maayos, ay nagiging maamo at nagiging napaka mabait at napaka malalahaning hayop. Hindi lang siya mabait, kundi malalahanin. Pero depende din siguro sa tao kung ang tao ay may taglay na birtud o kakayahang magpaamo ng isang hayop na mabangis. Ako, mahilig naman ako sa mga hayop, pero hindi ko alam kung may taglay akong birtud na magpaamo. Pero dati, kahit napakabangis ng hayop, minsan napapaamo ko. Pero hindi siguro sa lahat ng panahon, kasi may mga hayop na mahirap paamuhin sa unang pagkikita pa lang. Kailangan na lagi mo siyang makikita, mabigyan ng pagkain hanggang sa magiging malapit na sa sayo, saka mo siya paamuhin, mga kaibigan. Itong nakasulat sa Biblia ay ang mga klase ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos nung kanyang panahon na nilikha niya ang mundo. So, ito mga kaibigan ay pagbabahagi lamang kung ano-ano ang mga nilikha ng Diyos dito sa mundo, kung yung mga hayop na maaamo at mababangis, kung siya ba ang lumikha o iba. Kaya nililinaw natin sa ngayon na walang ibang lumikha ng mga bagay dito sa mundo, kundi ang nag-iisang Diyos lamang. So, yun lang mga kaibigan. Ingat kayo palagi, and God bless inyong lahat mga kaibigan.